Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:15 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol dito kay Alan Peter Cayetano. Opo, marami na ako na nakikita ngayon sa YouTube na nagbablog na ganito ang title, ay kasalanan ni Alan Peter Cayetano yan. Yun po ngayon ay dadagdagan ko pa yan ngayon. Ang title ko po ngayon ay kasalanan ni Cayetano yan. Yang mga lahat na nangyayari na ganyan, kasalanan niya yan. Bakit? Tatanungin niyo ako siguro, bakit? Kasi nga, ito po ang nangyari dyan eh. Bakit kasi pumayag siya sa ganyan? Maging presidente dahil lang sa boto ng isang pinaghahanap ng batas. Very unstable po yan. Yan po nakipagkasundo siya ni o sabihin natin na nakipag-agreement siya sa mga ibang senador na siya ang maging presidente ng Senado. Pero nga ay si Bato darating, hindi ba? Bagamat nagtatago na si Bato ng 6 na buwan, ay darating. Yun ang kwan dyan, para maging 13 sila. Ayan po Pero ay ang tanong ko dyan ay hindi ba pwede mag-skip si Bato o mawawala bigla o magtatago na muli? Yan po ang nakikita ko doon sa agreement nila eh. Kaya yung 13 magiging 12 na lang yun. Ay delikado na po yan, hindi ba? Ngayon, ay uulitin ko lang bakit kasi pumayag siya sa ganyan, maging presidente ng Senado po dahil lang sa boto ng isang pinaghahanap ng batas o outlaw o fugitive. Outlaw, ayaw nang sumailalim sa batas, hindi ba? Si Bato ayaw na talagang sumailalim sa batas kasi nga nagtatago na siya. Kasi ang sabi niya ay wala daw authority ang ICC sa kanya. Ayan po ayaw talaga Hindi ba? Tapos kinuha niya na supporter niya o boto sa kanya. Pero ang tanong po dyan ay ilang oras o ilang araw lang na mananatili doon sa Senado. Yan po Ngayon ay tumakas o itinakas o escape, ay ganun din yun Ganun din ang suma. Ay ang malala pa dyan, ay baka makasuhan pa si Robin Hood Padilla. Ay kasi sasakyan niya pala ang ginamit na sa pagtakas at siya ata nag-drive ay di dalawa ang kaso niyan. Gumamit siya ng sasakyan Mabuti sana kung hinatid lang niya sa gate. Pwede yun. Ay inalalayan lang niya Ay yan, ay gumamit siya ng sasakyan po Kaya planado po yan Sa ibang kaso nga po kung mahirap yung tao o mahina-hina ang abogado, i-impound na yung sasakyan Ay yan ang mali ni Cayetano. Bakit pumayag sa ganyan na ang supporter niya o ang nagdahilan ang dahilan bakit naging presidente siya ay boto ng isang outlaw o ng pinaghahanap ng batas.
Yan po ay problema niya yan. Ngayon ay bakit siya nagtiwala? Bakit doon niya iniatang ang kanyang pag-asa doon sa isang outlaw? Hindi ba? Hindi ba sana kung mabuting tao ay hindi pinaghahanap po ng batas hindi ba? Ay yan ang pagkakamali niya. At nakakuha ako ngayon ng Bible verse patungkol dyan, bago ko i-discuss yung mga sumusunod na pagkakamali. Ito po sa Jeremiah 17:5. Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus say the Lord, ito ang sinabi ng Panginoon, cursed is the man who trusts in man and makes place his strength, whose heart departs from the Lord. Ayan po ay cursed daw yan. Yung ganun na siya ay nagtitiwala sa tao at ginagawa niya ang strength niya ay nanggagaling sa ganyang mga tao. Ay lalo yan na yan, outlaw yan. Hindi ba? Yung nga lang magtiwala ka sa tao lahat ng hindi po masama na magtiwala sa tao, pero kung iaasa mo lahat dun sa isang tao ang kapalaran mo o ang lahat ng bagay, kasi nga sinasabi din niya hindi ba? Sinasabi po ni Alan Peter Cayetano na may 13 siya Ay oo nga, 13 nga kayo. 13 ang bilang, not until, hindi ba? Not until bato escape. When bato escape and will undone, hindi ba? Ginawa na niya Nag-escape na siya Paano kayong 13 dyan, hindi ba? Yan po hindi ba? Ay alam naman siguro ni Cayetano na mag-escape yan. Hindi ba? Alam niya yan. Ang pinakiusapan lang niya siguro niyan ay umating ka lang. Hindi ba? Ganun po yan Kaya napakababaw po. Umatin ka lang. Ako nang bahala. Ayan na nga. At katulad lang yan na sinasabi ko kahapon paulit-ulit kong sinasabi, ang assessment ko kasi dyan, binayaran yung ibang senador yan, baka 100 million isa. Binayaran yan. Ay binibilang ko baka may 4 na binayaran dyan. 4 o 5. Ay kayang-kaya naman yan, hindi ba? Dahil ang drug money kasi na manggagaling kay Sara ay billion po yan Kaya baliwala yan kung maglaan siya ng 500,000 sa 5, hindi ba? Sa 5 senador. Ibuto nyo ito. Sige. Tatanggapin naman yun hindi ba? Pero ang problema, paano niya i-maintain? Ay hindi nakasama yun sa bayad kasi ang bayad lang ay ibuto lang Ibuto Ngayon ay tika muna ay marami nang nagko-complain, marami nang umaayaw, yung kwan nga yung clamor of the people. Paano nila ma-maintain yan? Yun ang problema dyan. Ibinuto na, tapos na yun. Quits na sila, hindi ba? Quits na. Akin na yung 100 million, ibubuto ko yan. Siya ang presidente. Pagkatapos yan, wala na. Hindi ba? Iyan po ang problema kung ang mga samahan ay nakukuha lang sa pira-pira, hindi sa prinsipyo. Dapat parehas kayo ng prinsipyo. Ganun po yan. Kaya kasalanan ni Alan yan. Ngayon, ay ito nga nakasulat, cursed is the man who trusts in man and makes place his strength. Umaasa siya sa lakas ni Bato de la Rosa. Ay wala hindi ba?
Bakit mo aasahan yun ay nag-iskapo na, hindi ba? O, ang tanong natin, nag-iskapo ba? Opo, nag-iskapo na, hindi ba? O, nagawa na ba niya? Yung bumuto siya? Opo. O, pagkatapos nun, nag-escape na siya. O, adi another problem yan, hindi ba? O, ayan po eh. Paano niya isusolve yan ay problema na talaga yan. Ngayon ay, o sige, at naisabi ko na yung Bible verse, ano. Ngayon, yung ginawa nila kahapon na nagpapunta ng 18 Marines ay wala namang kwenta po yun eh. Bakit? Ay hindi ako malilito dyan eh. O hindi ako maliligaw. Kung nag-testify sila na ganyan, kailangan mayroon silang 2 witness o 3. Ganun po yan. At nakalagay po yan sa Biblia. Pero hindi ko na isinulat dito dahil kabisado ko na po eh. Kung mag-testify ka, ay walang kwenta yan. At sinabi yan kay Jesus Christ, hindi ba? At iuulit-ulit ko dito para maintindihan natin, ano ba yung mag-testify? Nag-testify yung 18 Marines ay iisa naman ang sinasabi nila na nag-deliver lang sila ng malita. O, nag-deliver sila. Ay sino ngayon ang mag-testify na nakita sila o may tumanggap? Dapat marami ang mag-testify yan. O, ay wala eh. O, ngayon ay kunin natin ang nangyari sa kasaysayan ni Jesus Christ. Kaya hindi ako lumalayo po eh sa Biblia eh. Nung nagtitestify si Jesus Christ na ang sabi niya ay isinugo ako ng Diyos. Ang Ama ko ay Diyos. Ako ay nanggaling sa Diyos. Sabi niya, o siya ang Misaya. Ay ayaw na maniwala ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, here you are again. Sabing gano'n, no? Here you are again. You testify for yourself. Your testimony is nothing. Sa ibang version, your testimony is not valid. Sa ibang version, your testimony is not true. Yun po iba-iba po ang version o iba-iba ang translation ay pero iisa naman ang ibig sabihin. Kung mag-testify ka, kailangan may backup ka. Ngayon ay tingnan natin ano yung backup ni Jesus Christ. Para maintindihan natin na ito si Alan Peter Cayetano, yung mga pinaggagawa nila dyan, walang kwenta yan. Hindi ko na nga pinapanood yan eh. Sayang lang ang oras dyan eh. Kinukuha ko lang sa mga balita o sa yung mga vlogger kasi kinakat-kat nila, yun ang i-discuss nila. Ngayon, ano po ang sabi ni Jesus Christ? May 4 na mag-testify kay Jesus Christ. May 4. At dito natin makikita ano ba yung magti-testify sa kanya? Ayan ang sabi niya, yung testimony ni John the Baptist. Si John the Baptist kanya nag-testify sa akin. Na ako nga yung yung darating na yun at si John kanya ay tao yan, sabi niya. Pero hindi na, ang sabi ni Jesus Christ, hindi ko naman kanya kailangan niyang testimony ng tao eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo, sabi niya, dahil si John nag-testify patungkol sa akin. Si John the Baptist, hindi ba? Ngayon, isa yon. Ang pangalawa ay ang Ama, sabi niya, ang Diyos. Ang Diyos nag-testify sa akin, sabi niya. Nung sa ilog ng Jordan ay binautismuhan siya, ay biglang kumulog o parang nagbuka yung langit, ay bumaba yung Holy Spirit o yung
like a dove. Nakita nila yan at nagsalita ang ama, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Ayan po, narinig nila. Aywan ko kung paano nila naintindihan yan. Para daw kulog eh. O, dalawa na yon. O, pangatlo, sino ang nag-testify sa kanya? The works that I do, sabi niya, testify about me. Pangatlo po yun, ano? If, sabi niya, I do not do the works that I am doing in front of you, do not believe me, sabi niya. Ano ba yung works na ginagawa niya? Nagbubuhay nga siya ng patay eh. Yung mga bulag na man born blind, nakakita eh. At wala pa sa kasaysayan po ng Biblia, walang pa ang record sa Biblia na sa Old Testament, yung mga propeta ay nakapagpagaling ng bulag, man born blind. Wala pa. Siya lang. Yung patay, mayroong record. Yung buhayan ang patay. Pero yung pinanganak na bulag, siya lang ang nakagawa niyan. O, ang sabi niya, kung yung mga ginagawa ko kanya ay ginagawa ko sa harapan nyo na wala namang makagawa, sabi niya, even though you do not believe me, sabi niya, believe the works. Sabi niya, believe the works. Kasi nagtitestify yun sa kanya. Ay ano bang nakahula? Ay darating ang Misaya eh, at magpapagaling ng mga bulag. O, darating ang Misaya at mangangaral. Darating ang Misaya at siya ipapako, papatayin ng mga elders. Yun po ang hula eh. O, ay yung iba, nagagawa na niya, hindi ba? Do not believe me, sabi niya, if I do not do the works. But if I do the works, even though you do not believe me, believe the works. Kaya nga, ang isang nagtitestify sa tao, yung mga pinaggagawa niya. Yung the works that I do, ang sabi niya. Pangatlo yun, hindi ba? O, ay ang pang-apat. O, yung scripture, sabi niya, o, Moses, testify about me. Kasi ang scripture doon ay halos karamihan doon ay sulat ni Moses. O, tatlong o apat ata na books. O, yung Genesis, isinulat ni Moses yan, hindi ba? O, ngayon, ay Moses wrote about me or testify about me. Sabi niya, you search the scripture because you believe in them, you have eternal life. Sabi niya eh. But the same scripture wrote about me. Sabi niya eh. Oh, may testamento, hindi ba? Yung nga kasulatan. Oh, yun ang mag-testify sa kanya. Mayroon siyang gawa. Yun ang mag-testify sa kanya. Mayroong tao na isang tao ay si John the Baptist at yung ama niya. Oh, adi apat yun. Hindi ba? Ay, tanungin natin itong mga itong mga 18 Marines, ay ano bang mag-testify sa inyo? Wala. Bunganga lang, o laway lang, o bibig lang, hindi ba? Ay mahirap paniwalaan yan. Kaya nga, mali na naman dito si Alan Peter Cayetano. Mali yan, nagagamitin niya yan. Pero, ang nakikita ko, hindi naman talaga gusto nila na patunayan yan eh. Hindi nga i-cross-examine yan eh. Hindi eh. Ang gusto lang nila, lilituhin ang mga tao. O ang gusto lang nila ay magkaroon ng mga isyo. O yun nga, guguluhin lang ang kaisipan ng tao. Guguluhin lang nila dahil dyan sa ganyan. O ay si Marcolita sabi niya huwag daw kukurap. Ay ako nga, hindi ko na pinanood yan eh. Alam ko na mangyayari dyan eh. O, hindi ko na pinanood. O, ay bakit hindi ka kukurap? Masarap kang matulog eh. Ang mga tao matutulog ng bahimbing dahil wala na sa kapangyarihan si Alan Peter Cayetano. Matutulog na mahimbing.
nung nasa kapangyarihan dyan ay ang hirap matulog ng mga tao. Yun ang sagot ko dyan kay Marcolita na ang sabi niya, wag daw kukurap. Ay bakit hindi kukurap na matutulog na nga ang mga tao eh. The people will sleep soundly because Alan Peter Cayetano is out o was defeated. Ayan po yan, hindi ba? Ngayon, ay ito nga ipipilit nila yan. Ipipilit nila yan, pero ito si Alan Peter Cayetano ay may record na po ito eh. Na ganyan ang ugali o ganyan ang style o ganyan ang mga pamamaraan niya. Hindi ba? Maalala nyo yung nag-away sila ni Lord Alan Velasco? Hindi ba? Kasi may kasunduan pala sila. O ang nagkasundo sa kanila ay si Duterte. 15 months na magsilbi si Alan Peter ay 21 months naman si 21 ba nga ay 36 yan eh. Pero paso na yung iba kasi nga sa simula pa lang yung first month, second month wala pa eh. Sino ang speaker eh? Basta 15 at saka 21 ata yan. Siguro mga 20 o 19. 15 at saka 19. Sinusubaybayan ko yan dati eh. Ngayon, nung natapos na, ay ayaw na niyang bumaba. Hindi ba? Ayaw na niya. At ang sabi niya, if you have the number, sabi niya, if you have the number, yan nga, hindi ba? Wala naman sa kasunduan yon. At muli, naganap yan noong nakipagkasundo siya kay Matibag doon sa NBI director na siya na ang gaganapan na niya ang custodian of Bato de la Rosa. Yung custody, kinuha na niya. Ay hindi naman niya ginanap. Hindi ba? At nagpilosopo pa. Wala daw local court order. Ayan nga po hindi ba? Ay magsasalita siya ng totoo, pero may halong kalukuhan. Ay walang court order ng local. Pero may court order ng international court. Alaga naman na hindi ka susunod sa international court. Ay paano ngayon kung tayo ang may kailangan sa international court? Dakpin ito, hulihin ito. Paano kanilang tutulungan kung hindi ka umaaksyon sa mga request nila? Ayan po hindi ba? Adi magiging tayong basura, hindi ba? Ang tingin sa atin ay walang kwentang tao, hindi ba? Baka hindi na tayo pautangin o baka hindi na tayo bigyan ng tulong o baka alisin na tayo sa mga kaalyado nila. Hindi ba? Nang dahil lang sa ayaw nating arestuhin si Bato de la Rosa. Pwede ba yun? Ipapalit ba yan ng mga Pilipino? Ay hindi isang tao lang yan eh. At korte naman yun. Kung wala siyang kasalanan, adi sabihin niya. Hindi ba? Kung hindi siya guilty, adi mapapalaya siya. Hindi ba? Ayan, ito si Alan Peter Cayetano ay ganun ang ugali niya eh. Hindi niya sinusunod kung ano man yung napag-usapan. Doon sa Speaker of the House nga. Ay siguro, kasi 15 yun, ay lamang kasi yung nauuna lamang eh. Lamang yung nauuna. Ay sige, ay nagkasundo sila, ay gentleman's agreement siguro yan, kung ano man yan. Pero hindi niya sinusunod o ayaw niyang sundin. Nagkagulo, hindi ba? Ngayon ay dito na naman sa Senado, ganyan. Kaya kasalanan niya yan. Kasalanan niya. Aywan ko kung ano ang pumapasok sa kanyang kaisipan yan. Bakit ganyan ang pag-iisip niya?
nakipagkasundo ka, tapos hindi mo tutuparin? Hindi ba? Nakipagkasundo, tapos hindi tutuparin, ay delikado po yung ganyan. Ay basta ang sinasabi ko lang po dito ay ganun yan dahil nga iba ang pag-iisip niya Iba. Ay sa Diyos nga ang sabi ng Diyos ay nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham in your seed in Isaac, sabi niya, in Isaac your seed will be reckoned. Manggagaling ang Misaya sa pamamagitan ni Isaac. Yun. Ay natupad yun, hindi ba? Kasi nga ang kasundo ang kanya ng Diyos at sa katao ay sigurado yan. Dalawang sigurado. Sinabi niya at saka nangako pa siya ang Panginoon. Kaya ang sabi doon sa Biblia, even the human covenant, sabi niya, or human agreements kanya, once it is ratified, nobody or no one can add or annul on it. Hindi ba? Yung mga human covenant ay kung hindi mo nga sinusunod yan ay magiging para kang tai. Hindi ba? Wala kang kwintang tao, hindi ka igagalang. Kasi nga yung mga agreement mo o yung covenant mo ay hindi mo sinusunod. At ayan po ang nangyayari kay Alan Peter Cayetano. Hindi ba? Ano po ang sinabi ng Biblia? Even a human covenant, sabi niya, or agreement, once it is ratified, yung dalawa kayo, hindi ba? Ay nobody can annul o babaliwalain yun, and nobody can add on it. Ayan po. Sinabi yan dahil nga ay nakipag-covenant ang Diyos sa kay Abraham o sa tao. Na halimbawa, sinabi ng Diyos na unless the Lord of the Sabbath will leave us a seed. Kung hindi tayo bibigyan ng binhi ng Panginoon, yung nga, si Jesus Christ nga yun we will be like Sodom and we will be destroyed like Gomorrah. Ayan po, hindi ba? Nakasulat po yan. Doon sa Isaya. Ay ang dami po na kwan Ayan po, hindi ba? Ay sige po at mahaba-haba na rin at bago po ako mag-umpisa ay dinadalain ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.